11 a.m. January 13, Tuesday the 13th, kung may ganun. Ah. So, pauwi na ako, galing ako ng Shell. Pina-check ko ulit yung kotse kasi dinala ko na to like last week. Same issue, may tumutulong coil doon sa compressor belt. So nagkakos siya ng pagtunog ng belt pag nag-i-start, which is practically annoying and nakaka-worry siya. So pinalik ko siya nung time na yon. Ang sinabi may leak doon sa nagli-leak daw yung dun sa camshaft sensor. Yung sinasabi niya sa akin. Tapos nilagyan niya ng ng silicone seal last week. So for the meantime, pero sabi niya pag yun daw, usually pag camshaft sensor may problema, yung price daw nun, yung part mismo nasa 10 to 12,000. Oh, na-shock, 10 to 12,000 para sa ganung sensor. Anyways, well, it seems like niremedyohan naman yan, nilagyan niya ng silicone seal. So for a while okay na siya, hindi na siya tumutunog hanggang like 2 days ago nagsimula na naman siyang lumakas. So, sabi ko balikan ko, since pumunta naman ako ng LTO kanina, LTO Parañaque. So dumaan na rin ako para ipa-check ulit. So yun nga sinasabi niya, parang yung pinaka yung end na merong connector dun nagli-leak. Tapos palitin na raw, baka palitin na yung camshaft. So yun na, tandaan nyo, camshaft sensor. Ewan ko kung may tinawagan siya or ang sabi niya yung supplier daw, siguro auto supply, sinasabi niya ang presyo daw 9,000. Like ako naman parang 9,000, di sabi ko ano na lang, baka walang remedyo, baka may remedyo pa yan, ganyan. Pero parang alam mo yung binibenta niya na sa akin yung idea na palitin na to, camshaft sensor, ganyan. Pero hindi ko ma-wrap around sa utak ko kung paano magli-leak doon sa end na yung connector ng negative and positive versus doon sa kabilang side na alam kong sealed yung internal nun. So, sabi ko baka remedyo na lang, remedyo muna. Okay, so well, probably may ibang parts naman talaga ng sasakyan na mahal, di ba? Let's face the reality. Kapag I'm not discounting the fact na talagang pag may sasakyan ka, usually gastos talaga yan, lalo na pag luma na. Well, sa akin kasi it's a 2016 Swift. So luma na talaga siya in today's standard. Like it's already 2026. So it's 10 years na siya. So yun. Pero sa akin kasi parang mga ganyang sensor, I don't know, probably 3,000, right? Tapos sinesearch ko camshaft sensor, hindi ko siya makita sa para kasi sabi ko nga sa ganyan, remedyohan muna ngayon, sir. Tapos siguro pag simple nangyari after remedyohan,
balik ko na lang dito, tapos sige, palitan natin. Sinesearch ko sa Google, parang wala naman akong makitang camshaft sensor na ganito yung itsura. Iba yung lumalabas eh. So ang ginawa ko, sabi ko ganun pa, para pag ano, siguro baka ako na lang bibili kasi may kakilala naman ako. Eh truth naman talaga, yung dad ko was actually worked with a major auto supply in Pasay. All inclusive, but that's way back like 80s up until late 90s, or I think almost yeah, at the first few years ng 2000 nagtrabaho siya doon as a salesman ng auto supply na yon, which is actually a major supplier ng mga parts sa ibang small auto supply sa probinsya, even Manila. So nagsusupply sila. So yun ang mga customer niya, mga auto supply. Parang sila yung parang taga-angkat. So medyo may konting idea ako, though hindi in reality bobo ako sa sasakyan. So sabi niya, sige sir, kasi baka nagulat siya nung sinabi may kakilala ako. Sabi ko, dad ko nag-work dati sa auto supply. Tapos so picturean ko, tinanong ko, may part number ba kayo niyan? Wala. Well, honestly enough naman, dun mismo sa part na yon, yung tinangga niya, wala talaga nakasulat na part number. So most likely siguro nabura na siya dahil sa luma na, diba, usual naman yan. So ang ginawa ko na lang, pinicturean ko yung part. So sabi ko, tanong ko na lang sa dad ko kung siguro may kakilala siya within Parañaque or Cavite na dati niyang sinusuplayan, baka mabibigay sa akin ng discounted price. So ginawa ko, nag-Google image search ako. To my surprise, hindi siya camshaft sensor. Ang tawag sa kanya is variable valve timing solenoid. So anong trabaho niya according kay Google, and it actually pointed to the same so nagpakita siya ng ibang image sample, just a reference na tama yung nakita ko. So yun na yun, talagang yun, variable valve timing solenoid, VVT solenoid, yun yung tawag sa kanya. Well, technically para sa mga VVT engines or mga matic. So ang trabaho niya, nagre-regulate siya ng flow ng oil. Hindi ko alam kung saan siya nagre-regulate, but technically nakakabit kasi siya sa left side ng transmission oil, yung dipstick, malapit siya doon sa dipstick. So tapos sinearch ko siya sa online kung magkano. So Shopee, Lazada, ranging from 900 to 1,200. Merong 1,900 yata. And then sinearch ko sa Google, ano yung price nito? So price niyan around like 350, siguro sobrang cheapo mo na, 'di ba? Bumili ka na second hand na VVT solenoid. OEM would probably be from like 900 to 1.5. Higher quality 2,000. Then yung talagang mahal talaga is actually 3.5. That's actually from Google. And then I search
even parang US sites. Just to compare it. Usually doon ka makakita ng yung talagang real price niyan eh. Convert mo sa peso, yun nga talaga siya, mga from 2,000 to 2,500. Wala akong nakitang 3,500. But correct me if I'm wrong, especially dun sa mga ano rito, sa mga gearheads, yung talagang marunong sa sasakyan. Which led me to believe, so baka conspiracy theories lang ako So you're a mechanic, right? And you've been dealing with these parts for years. And then not to tell your customer, like, ako honest na customer naman ako parang sige, kung talagang sira, yan talaga yung sira, gagastos talaga ako niyan kasi sasakyan ko yan it's also for safety, right? So not to tell your customer, number one, the correct name, the right name for that, right? And usually kasi you can ask the part number doon sa nagsusupply sa'yo. Pero I'm not sure kung may tinawagan talaga siya. But I'm already sus with with the entire situation. Kasi una nga nung unang visit ko, pinipressure niya sa akin 10,000 to 12,000. 'Di ba? Yun pa lang for a solenoid, number one. Unless it's a set of solenoid, meron kasing sasakyan na ilan yung solenoid I can remember like Honda Civic yata, ilan ang solenoid niya. Yung position sensor solenoid, parang ganun. So imagine like 2.5 each, and then tatlo, so 7.5. So if you're pricing it at like 9,000, diba? And then not giving me the correct name for the part itself, medyo sus na yun para sa akin. So which makes me think that moving forward, hindi na ako babalik dun sa Shell na yun because of that specific person, right? I know it's really difficult to make a living these days, especially mga mekaniko. Magkano lang ba sweldo niyan daily, right? Pero in fairness naman, like for customers like us, like me, and even for other customers that I've seen sa kasi customer din ako ng isang Shell Center branch. Wala naman akong na-encounter na ganyan. Ang gagawin pa nga nung mekaniko na kakilala ko, dapat nga doon na lang ako pumunta. Ang gagawin ng mekanikong kakilala ko, sabihin niya, sir, kung gusto mo, tawagan ko yung i-quote ko sa iyo yung price, tapos ikaw na yung direktang magbabayad, bibili. Ganun siya. Para at least alam ko na the price that he was giving to me is actually true, correct, right? And that's also how he treats other customers na meron sila. Talagang sasabihin niya, sir, gusto niyo ba ikaw na direktang magbayad, bumili, instead na i-bill dito sa amin? Kasi pwede namang sila bibili, i-bill ng Shell sa akin or sa customer, pero may patong na yun. Pero ang ginagawa niya minsan, hindi, for the last couple of times na pumunta ako doon, yung parts hindi na ipapabill sa Shell. Pag dumating na yung rider ng auto supply, babayaran ko. Ito talaga napakasas. I thought he's actually an honest to goodness person, trying to fix the issues sa kotse ko, pero well, good riddance, right? Even nung last time, binigyan ko pa siya ng tip Magkano binigay kong tip? 500. Kasi in all reality, number one, ang hirap talaga ng ginagawa ng mga mekaniko. Even yung pag-angat ng sasakyan, pupunta ka ng ilalim, diba? And magkano lang ang, kahit sabihin mong doon sa labor na
pinipresyo sa'yo ng Shell, may portion sila doon, magkano lang yung portion na yun? Eh, ikaw yung pumunta sa ilalim ng sasakyan, naggrasahan ka, ang init, nag-ikot-ikot ka ng mga ano ba to, bolts, which is ang hirap kaya magtanggal ng bolt sa sasakyan dahil sobrang ano niyan, higpit niyan. Hindi naman yung sobrang higpit na ano, pero merong torque spec yan eh, at mahirap tanggalin yan. Hindi ka rin basta-basta pwedeng gumamit ng ano, lahat yung parang impact wrench, kasi hindi lahat ng parts magagamit mo yung impact wrench, lalo na yung pag yung mga singit-singit na parts. So magma-manual wrench ka niyan, mahirap talaga. So ako usually pag lalo na sa gusto ko tsaka kakilala ko ng mekaniko, mababa na yung 500 pag nagbibigay ako ng tip, kasi alam ko yung kalidad ng trabaho. Alam ko yung hirap ng ginagawa nila. And even during pag mga Christmas and New Year, binibigyan ko yan ng basket kapag let's say may sobra akong pera or binigyan kami sa office ng basket. Binibigay ko yan sa dun sa mekaniko na yun. Pero nagtry lang kami ng ibang mekaniko or Shell. Which is, I would say, a bad decision. Imagine, average price ng part is like 1,900 to 2,500, 2,200. Presyohan mo ng 9,000. Originally, presyohan mo ng 10,000 to 12,000. Tapos, hindi mo pa sasabihin yung tunay na name ng parts. Yun pa lang kicker na yun talaga. Na parang alam mo yun, dinodog show ka ng mekaniko. So, nangyari nung sinabi kong ganun, parang naghanap siya ng remedy na lang, kasi sabi nung isang hindi naman usually nasisira yan yung part na yan, O-ring lang yan. Kasi nung last time hindi naman niya pinalitan yung O-ring, which I would understand. Sa tingin niya siguro nung time na yon yung O-ring okay pa, tapos nilagyan lang niya ng silicone seal. Okay, that's fine. Tapos ngayon nga nung tinanggal niya yung O-ring, may na pala, flat na. So pinalitan yung O-ring, naghanap siya ng O-ring, pinalitan niya. Binigyan ko pa rin siya ng tip na 200, even though I'm practically frustrated doon sa na experience ko. Hindi naman ako buraot na customer na kapag na yung babarating kita. Well, babarating mo ba yung Shell fix naman yung pricing ng labor dyan, di ba? Plus the fact na nagbibigay talaga ako ng tip. Nung time nga na yun, nung una kong punta, nagbayad ako ng labor, nagbayad pa ako ng tip sa kanya. Mas malaki pa yung tip ko sa kanya versus sa labor. Which is frustrating. So I'd probably look for another mechanic na lang, kasi lumipat na kami, kaya hindi na kami pumunta dun sa original kong mechanic sa isang Shell dun sa Parañaque. I'll probably look for another trusted mechanic dito sa Imus or sa Bacoor, kasi lumipat na kami dito. If not, di ba, minsan ka lang naman magpapaayos ng sasakyan, dayuhin mo na yung trusted mechanic. Dadayuhin ko na lang yung trusted mechanic ko sa Parañaque. Diba, ganun din naman, mapapagastos ka twice. So tamo ngayon, napagastos ako twice. So additional 200 lang yan, but again, the gas that I spent going to go to that place, hindi ko rin sasabihin kung anong Shell branch yan. Go figure, joke. Kasi alam mo yon, baka lahat ng mekaniko dun sa Shell na yon madamay. I don't think naman na lahat ng nandun ganun, but that's a bad experience for me. I can give a 500 or more than that na tip as long as I know the quality of work at hindi ka tinatarantado. That's me.
Basta alam ko na hardworking yung tao. Natatandaan ko yan pag mga pa New Year, pa Christmas, binibigyan ko yan ng regalo. Even yung simpleng magbabalot na malapit sa amin, malapit sa subdivision. Since I see that the kid is like hardworking, binigyan ko yan ng parang basket ng Christmas. Kasi hindi ako madamot. Ang ayoko lang yun. Nakakainis lang talaga. Kaya nagrarant na naman ba ako? Sorry, pero I hope that experience help others to learn more, or probably have an idea of what you need to do moving forward kapag sa mga ganyang situation. You can search Google, picturean mo yung parts. I can guarantee you, especially yung na ngayon, Google Gemini. I actually use Google Gemini, but you can probably do the same thing with ChatGPT. Sa Google Gemini, in-upload ko lang yung picture, tinanong ko, what part is this? Napaka-specific nung inano niya. Sinagot niya kung anong part to, and what vehicle, set of vehicles are using this. Nalaman ko, VVT solenoid siya. At least, di ba? Ayun lang. Or another story, same today din. So papunta pa lang ako ng Papunta pa lang ako ng LTO. So pag galing ka ng Cavite, dadaan ka ng expressway, di ba? Tapos labas mo likod ng SM, yung C5 extension. So pagbaba mo ng ganun sa parang flyover, pagbaba mo, pupunta ka pa, forward ka pa para mag U-turn pa kaliwa, pabalik ng SM, tapos papunta na ng LTO pa rin yan. So nung mag U-turn na ako, so may isang motor, huminto na siya to give way, di ba? Wala naman siyang stoplight, but he decided to give way, which is nice, a nice gesture. I appreciate people na ganun, kasi hindi naman nila hindi naman nila obligasyong huminto kasi mag U-turn ako eh. Parang singit lang yan pag mag U-turn ka, di ba? Tapos nung U-turn na ako, yung parang magre-recover pa lang ako from U-turn, may sumingit sa kaliwa ko, bumusina pa, siya pa galit. Hindi ko na-gets kung bakit siya galit, di ba? Kaka U-turn ko lang, ba't kasi singit sa left side ko? And which is a good discussion point, right? I've also seen other people, other riders, not singling out motorcycle riders, na experience ko yung magle-left turn ka or right turn, tapos pagka right turn mo yun, pagliko mo talaga mismo, doon sisingit yung rider, diba? So let's talk about that in the perspective of not really being compliant sa traffic rules and regulations, but in the perspective of how does it affect your road safety? Is it safe for you or for everyone? Right? Kasi ito lang isipin natin, ito lang isipin yung mga riders, mga motorcycle riders. Again, no hate, because of course marami rin naman akong kakilala, kasamaan sa trabaho at kaibigan ng motorcycle riders, and I value the parang the value, but I respect every kind of type of vehicle riders. Hindi lang porket kotse ako, parang siga na ako sa kalsada, hindi ko napadadaanin yung mga motor. It's not like that. But you guys, yung mga riders, you need to realize that so ito yung perspective dapat na iniisip natin, instill.
So sa ganung situation na sumingit ka bigla na hindi ka dapat sumingit, meron namang may certain point naman sa sa road na pwede kang parang umovertake kung pero not on those points, or yung parang gigit-git ka sa gitna ng kotse. Yeah, it's faster that way, 'di ba? Kasi sisingitan mo yung isang kotse, but think about your safety and the safety as well of probably someone who's riding with you. Kasi pag nagkabanggaan, let's say tayong dalawa, ako kotse, tapos ikaw motor, 'di ba? On my end, there's probably gonna be that minimal damage or minimal abala. But imagine you yourself, tapos tumama ka sa gilid, bumangga ka. It's actually a parang closed vehicle versus you na sobrang open. Ang daming maraming pwedeng matamaan sa katawan mo, sa katawan nung nakasakay sa'yo, versus sa kotse, or let's say pick up, right, or let's say SUV na mababangga mo, na baka UP lang yung may experience niyan, diba? I'm not saying that we'll all be assholes, magsingitan tayo, may karapatang sumingit yung malaking sasakyan, but before we even do those things, yung mga shortcutan na yan, yung mga biglang singit na hindi naman dapat, think about your safety. Huwag nyo nang isipin yung safety ng kotse, right? Because that's also one perks of having a closed vehicle, yung safety. Siguro pag malakas na bangga na lang talaga, yun, diba? But for minor incidents like that, na mababangga kami ng motor, mas kayo ang maabala, mas kayo ang disgrasya. Isipin nyo yan. So before you even do those things, before sumingit tayo sa maling timing, sa maling oras, think about of what will happen to you. Wag mo nang isipin kung ano yung mangyayari dun sa dun sa nakakotse or nakamalaking sasakyan, because I can guarantee you there's always gonna be so minimal damage that you can do to that vehicle. It's like Samsung and Goliath. So yun lang. I hope I made sense sa mga pinagsasabi ko ngayon. That's just a just a minor update for my day. Sorry. And I just wanna discuss at least may matutunan tayong lahat. Ako, may natutunan din ako today. I can be scammed for like more than 3,000 pesos plus labor. Buti na lang hindi. That's all. Stay safe all, and let's not be kamote sa kalsada. Let's always think of our and the other safety sa road when we're driving. That's all for today. Ciao.